Mahigit kalating araw na paghihintay ang ininda ng ilang pasahero pero wala ring nabiling tiket ng bus pauwi ng probinsya dahil halos lahat ng mga biyahe fully booked na. At mula sa Araneta Center Bus Station, saksi live si Mav Gonzales. Mav. Igan, 24 oras na ang operasyon ng ilang kumpanya dito sa Araneta Center Bus Station. Sa tala ng PNP, mula noong Biyernes, mahigit 20,000 na yung bumiyahe mula rito sa Araneta Center Bus Station at Busport. Mas marami yan kumpara sa parehong panahon noong 2018. Sarado na karamihan ng ticket booth dito sa Araneta Center Bus Station. Fully booked na kasi ang mga biyahe ngayong Holy Week. Nag-iisang may pila pa rin ang bus company na ito, pero ang available na biyahe pa Bicol ay sa April 20 pa o sa Black Saturday. Nakipagsapalaran pa rin ng ilang pasahero. Alas 2. Ngayon pa lang nakakarating dito. Opo. Sobrang hirap. Basta makauwi lang. Sa isa pang bus company, may mga ticket pa pero limitado na raw. Ordinary bus na lang daw ang available para sa mga babiyahe ngayong Holy Week. Si Jonalyn bumili na ng advance ticket kanina pero hindi pa yan para sa linggong ito. Matatapos po yung trabaho ko sa 17, din magpapahinga muna po ako. Ang hirap kasi magbiyahe ng ganun. Yes. Marami ang nagtsatsaga sa init habang naghihintay ng biyahe. Ang pamilya ni Rose, alas 7 ng umaga pa narito, pero inabot na ng 12 oras, hindi pa rin sila nakakabiyahe pa Antique. Kasi alam namin fully book na buti may naabutan kaming kuhaan pa. Ano oras ang biyahe niyo? Alas 8 pa. Paano yun yung pag-aantay niyo? Ang tagal dito, medyo mainit. Ang tagal nga, may bata pa wala Kailangan namin umuwi Kasi ayun nga, magbabakasyon. Sa katabing Araneta Busport, mas komportable ang mga pasahero dahil air-conditioned ang terminal. Tuloy-tuloy ang operasyon ng mga bus company rito kahit Holy Week. Pero fully booked na raw ang mga biyahe pa Legazpi at Tabaco hanggang Huwebes. Sabi ng LTFRB, mahigit 1,000 bus ang binigyan nila ng special permit para makabiyahe sa labas ng kanilang ruta ngayong Semana Santa. Bukod sa pagiging roadworthy ng mga bus, isa pang naistiyakin ay ang lagay ng mismong driver. Kaya supresang drag test ang mga bus driver at konduktor hindi lang sa Araneta Center Bus Station, kundi maging sa iba pang terminal sa Metro Manila. Para naman sa kaligtasan ng mga pasahero natin. Kung may nakatulog na driver o sobrang kung hindi ko maintindihan ang pagbiyahe namin noon. Pero mas maganda ngayon kung meron drug testing. Isinagawa rin ang binansagang Holy Week sa iba pang lugar gaya sa Legazpi at Naga City at sa Dumaguete at Zamboanga City. May ilang nagpositibo. Kukumpiskahin muna ang lisensya nila at tatanungin kung payag magpa-counsel at kalauning magpa-rehab. May mga naka-standby naman daw na papalit sa kanilang biyahe. Sa Batangas Port, mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad lalo't simula kaninang umaga yung walang patid na ang dating ng mga pasahero. Sa North Port Manila, fully booked na ang mga barko pero may mga chance passenger pa. Sa buong bansa, mahigit 97,000 na ang mga pasaherong bumiyahe sa mga pantalan hanggang kaninang tanghali. Ang Ninoy Aquino International Airport naman, nasa security level 2 bilang paghahanda sa dagsa ng mga pasahero. Ang domestic passengers na naitalang bumiyahe kahapon, 10% na mas mataas kumpara sa parehong araw noong 2018 at inaasahang magpipik ang bilang sa Miyerkules Santo. Asahang may mga random inspection sa mga pasahero at kanilang mga bagahe. Patuloy rin ang swabbing sa mga bagahe para sa mga biyaheng Amerika at Australia alinsunod sa security protocol ng dalawang bansa. Be at the airport 3 hours before, para at alamin nila yung traffic situation around NAIA area. Igan, balik dito sa Araneta Center Bus Station, mahigpit na paalala sa mga pasahero, bawal po yung matatalim na bagay, flammable objects, pati na rin yung deadly weapons na isakay sa bus. At live mula rito sa Quezon City, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi.